sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag at pagpapaligtas namin sa Jesucristo. Sa libutan Saan pa Mga minamahal kong kapatid, ito si Kristo ang problema ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayo ngayon ang ating Panginoon sa kanyang kanan na piling. Ang Panginoon, dapat na magpatuloy Uy, Ami, lagyan mo ng kutsara. Oo nga po yan ay gagaling na ako. Lalagyan mo kutsara. Oo, mamaya gagaunti pa naman na eh. Magsiupo po at lahat at namanay ng mga isipinagan. Tinapay ng buhay, pagkain ng Ano raw siya, na traffic siya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin ng tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinapansalo mo sa iyong piling na banal at ay pag-alaman nawa ng iyong Espiritu sa pananabik na magliwanag sa piling ng dumarating na si Kristo na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ayan ang sunto. Bukas po ulit, simbang gabi po ulit natin bago mag-alas 5. Yan lamang po. Sumayin ang Panginoon At sumayo. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Sa di matawarang biyaya at pagpapala ng pagkakaloob niya ng kanyang anak sa atin. Di man tayo karapat-dapat ay pinagiging dapat dahil tayo ay kanyang minamahal. At itaas na rin natin ang ating mga pansariling kaibigan. Patuloy tayong manalangin para sa bawat isa sa magandang kalusugan at sa ating pamilya na naway tayo magkasama. Ikaw na nalulong sa kalalaman, nabulis sa Diyos. Kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalanging harinawa.
Pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Tugon. Kailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Sara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. At naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawang si Elias. Si Solomon naman ang ama ni Rehoboam. Si Rehoboam ang ama ni Abias. At si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat. At si Josaphat ang ama ni Horam na siya namang ama ni Uzias. Itong si Uzias ay ama ni Hotam na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases. At si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Uzias. Si Uzias ang ama ni Niconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiod, at si Abiod ang ama ni Eliakim. Si Eliakim ang ama ni Azur. Si Azur ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliod. Si Eliod ang ama ni Elizar. Si Elizar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 na saning lahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Ako'y nangangambang pagpunta rito ngayon at ang akala ko'y baka traffic pa rin. Dahil kahapon ang haba ng traffic, talagang hanggang doon sa may matay, lampas pa na sa Tuman. At yung ang pag-uwi ko dito sa may pagpapalagpas ng tulay, may sumalubog na ang tatlong pick-up na hindi na-traffic kung hindi pa nagkaroon ng pag-aayos ay lalo nang hindi nakalusot. Pagkagayon pa man, kahit may traffic pa yan, tuloy pa rin ang Pasko. At ngayon po tayo nasa ikalawang simbang madaling araw na
na sabi ko nga din kahapon, bakit kaya ang mga manok hindi nalaswakan na tilaok? Tinatanghali na rin ano. Pag alasin ko na ang tilaok panay na ang tilaok. Kaya yung mga manok din ngayon ay naiba na rin ang pagtulog at ang pagising. Ay marahil, hindi na nag-aararon ng araw kasi talagang maaga pag tilaok ng mga manok dahil sa pinuula yung mga kalabaw at yung mga hayop ay talaga na inaalagaan mabuti. Paunahan sa mga malalagong damo at lalong higit yung pangangalaga ay talagang yun ang pinagkakabuhayan. Magkakaipaman, salamat sa Diyos at patuloy pa rin yung ating matandang kaulilan ito na tayo nagsasakripisyo para sa ating paghahanda sa araw ng Kapaskuhan. At kung inyong mapupunan ngayong araw na ito, kakaiba na ang ating mga pagbasa. Ang pagbasa natin, lalo-lalo na sa Ebanghelyo, ay mula sa angkang pinanggalingan ng ating Panginoon Kristo. Ito yung tinatawag natin sa banal na kasulatan na infancy narrative ni Kristo. Idinagdag na ito sa banal na kasulatan sa aklat ng sinopsis. Ano yun? Yung aklat ni Mateo, ni San Marcos, at ni San Lucas, ang infancy narrative, sapagkat nung araw ay hindi pa naman kilala si Jesus na siya yung Mesiyas. Kaya nagsimula ang pagsusulat hindi sa buhay ng Panginoon ng kanyang public ministry nung siya ay nagsimula na ng kanyang pangangaral. Kaya lang sa tradisyon ng simbahan, alam naman si Jesus ay basta na lamang dumating. Kinakailangan meron siyang pinagmulan. Ang galing ay biyaya rin ng Diyos. Na kung ating titingnan at tutuusin, ano ba yung kahulugan na ngayon ay ating napakinggan ang mga pangalan na napakahirap pangang bigkasin. At pagkatapos, napaka-alien pa sa ating mga kanya. Yung mga pangalan, Sado, Azur, Ilio, Ibaga. Ay napakahirap yan. Pero, yun yung inilagay upang malaman ang angkang na pinagbukan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang takin nyo nasusot hanggang kay Abraham, na si Abraham naman ang ama ng pananampalatayang Judeo-Kristiyanismo. Na noon ay tinawag ng Diyos mula sa bayan ng Ur at nakipagtipan ang Diyos kay Abraham, ikaw at ang iyong angkan ang aking magiging bayan. Ang iyong angkan ay magiging kasindani na buhangin sa dalampasigan at bituin sa kalangitan. Ay yung isang dakot na lamang na buhangin. Hindi na natin kayang bilangin ay sa dami nun. Kaya yung pangako ng Diyos kay Abraham ay hindi lamang sa pamamagitan ng pangako, kundi ito'y natupad sa kasaysayan ng tao. Kaya nagsisugi, abay si Jesus pala'y nanggaling sa angkan ni Abraham. Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, 14 na saling lahi. Mula kay Haring David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, 14 na saling lahi. At mula sa pagkakatapon hanggang sa si Jesus ay panganak, 14 na saling lahi. Ay ilang saling lahi yun, 1,000 taon ang nakalipas. At nasusok na ang haring darating na Mesiyas ay mula sa angkan ng haring David. Kaya ang katotohanan ng pagpapahayag na ito ng genealogy ng Panginoong Jesucristo ay isang pagpapahayag sa atin na ang Panginoon ay hindi alamat, hindi kathang-isip. Siya'y ipinanganak ni Maria doon sa Bethlehem at ang kanyang angkan na pinagmulan ay ang angkan ni Abraham. Nangyari sa kasaysayan ng tao.
ay ating maipang sa ating sarili. Hanggang saan kaya natin masususo ang ating pinanggalingan ng angkan? Kaya ninyo? Malay ninyo, iba sa inyo dito, angkan ng mga mahalika. Kaya tingnan ninyo ang ating itsura. Magaganda. Galing sa angkan ng mga aita. Oo, kayo naman. Kaya pala ganun ang ating inuano. Joke lang yun, ha? Baka naman sa video, bago, inalit pa kami. Umalay din naman, kayo ay galing sa angkan ng mga Kastila. Oo. Kaya lamang, nabilat na sa araw, kaya yung dapat ay mistiso, ay yun, nasunog naman. Pero yun, yung isang katotohanan ng buhay. Walang makapagsasabi, katulad nung kami mga bata, yung biro ang baga, ay, ito naman ay nakakulot lang sa basurahan. Tingnan mo ang inyong itsura, kakaiba ka sa iyong nanay, sa iyong tatay, ang itim mo. Ito na yung biro ang mga bata. O kaya naman sasabihin mo, ay, ikaw ay putok sa buho. Yan, mga ganong mga bagay. O, ikaw ay kakaiba, ikaw lang ang gwapo sa inyo. Nadali pa yung isang pamilya, nilait pa yung pamilya, Pero yun, mga biruan. Pero walang masasabi na ang bawat isa sa atin ay walang pinanggalingang pamilya. Lahat tayo, katulad ni Kristo, sapagkat ang katotohanan ito ay ipinahayag din ng Diyos sa atin na sa kabila ng pagkalugmok natin sa pagiging makasalanan, dulot ng ating unang mga magulang, hindi pa rin natiis ang Diyos na ipangako ang kanyang anak sa atin para tayo kanyang tubusin at maibalik sa atin ang dakilang karangalan ng pagiging anak ng Diyos. Kaya ngayon, tayo ay mapalad. Sa pagkakagising natin ngayong umaga, kahit mahirap, lalo na sa mga bata, ay talagang yung kasarapan ng pagtulog. Pero katulad namin mga matatanda na kahit nagpigit ang mata't matulog, ay talagang nakunat, talagang ayaw na pumikit ulit. Ay pag naman pumikit na tayo at tuluyan na, ay mas lalong masama naman, Kaya yun yung isang katotohanan. Ang buhay ay biyaya ng Diyos at salamat sa Diyos. Naranasan natin ang kagandahan ng kanyang nilikha, ang kagandahan ng kanyang buhay na ating nararanasan. Bagamat, siyempre, hindi naman lahat ay sarap ng buhay. Talagang kakabit pa rin natin ang hirap at mga sakripisyo. Yan ay dulot ng kasalanan. Kung hindi sana nagkasala ang ating unang mga magulang, ay di wala sana tayong hirap at pagsasakripisyo. Pero ngayon, ako ay naniniwala na yung 500 ay sapat sa ating Noche-Buena. Pagkakas sa akin ito, bakit? 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 Yan. Dahil kayo may matatanggap na regalong nakabox na kita ko. Gossip! Diba? Kaya tamang-tama nyo to. Ang balita ko ay sabay-sabay sa 20. Sa 20 yata ipamimigay. Di tama-tama ha? 500 plus isang box. Diba? Sold na ang ating Noche-Buena. Sana all. Bagsakay tayo. Mga minamahal kong kapatid, tulad nating lahat, naranasan din ni Jesus ang mapabilang sa isang angkan at pamilyang kinakalakihan. Magpasalamat tayo ngayon sa biyaya ng ating mga tahanan at bilang magkakapatid sa iisang Ama sa langit, sama-sama nating dasalin, Ama namin, Ikaw ang aming simula at hantungan. Ulitin natin. Ama namin, Ikaw ang aming simula at hantungan. Ang simbahan naway maitaguyod ang kabatiran ng tanan bilang isang bayan ng Diyos na may pagkilala at paggalang sa lahi,
kultura, wika at antas ng pamumuhay ng bawat nananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Aming ikaw ang aming simula. Ipanalangin natin na magwakas na ang kultura ng political dynasty o pamilya. Amen. Na ipagdiwang na po natin ang pananalisa, umayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po sa sponsor ngayong umaga kay Kagawad Rodelio Ramirez. O yung mga paano gusto, kumuha na po. Para po. Nag-iiyak si wala ko sa kasama. Para kayo.